What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ayan. So, 659 days na lang and 18 hours para sa ating susunod na Bitcoin halving. Grabe. Ewan ko kung bakit ako napabisita dito sa ah, CoinGecko at chinek natin yung Bitcoin halving, no? Yung sa mga hindi nakakalam, yung Bitcoin halving kasi isa sa pinakamalagang event sa buong crypto market. Siyempre, kahit kada humigit kumulang na 4 na taon kasi, bawat 210,000 blocks, automatic binabawasan yung Bitcoin protocol o yung na-earn na Bitcoin through mining ng 50% yung reward na natatanggap ng mga miners. Ito yung mekanismo or mechanics na ginawa ni Satoshi Nakamoto upang masiguradong hindi lalagpas sa 21 million BTC yung kabuuang supply ng Bitcoin, no? So, gusto ko lang lalo na sa mga hindi pa alam, yung mga beginners lang dito, no, na nakasubayba dito sa ating channel. So, dito natin makikita yung So, pwede nyo i-visit itong site na to sa CoinGecko, no? Bitcoin halving, search nyo lang doon sa CoinGecko. Doon malalaman na ninyo lahat dito, yung mga iba't ibang ayun, no? So, tingnan nyo naman, nakalagay, oh. So, 21 million Bitcoins lang yung pwedeng ma-mine hanggang 2,140. Ako, buhay pa ako niyan. Ewan ko sa inyo. Buhay pa ba tayo niyan, no? Hindi na natin makikita yung huling Bitcoin na mamamine, no? Pero almost 90% of Bitcoin daw is totally supply has been mined. 900 Bitcoins ang namamine per day currently. So, mga ngalati yun. So, yung 900 per day, sakaling per yun, no? Magiging 450 na lang sa susunod. So, nagke-create talaga siya ng scarcity, no? Pero, isipin nyo kasi para itong gold o ginto, no? Habang mas malalim yung pagmimina, kaya nga tinawag din kasi ito na digital gold, no? Habang mas malalim yung pagmimina mo ng ginto, mas mahirap pa makakuha ng gold. Sa Bitcoin naman, program yung scarcity. Doon sa mga history, yung kagaya ng 2009, 50 blocks 50 BTC kada blocks, naging 3 point something na lang, naging 1 nung sa susunod, syempre kung 3 point ngayon, so 1.5 na lang siguro yan pagdating ng April, no? April 2028. So inaabangan natin yan kasi madalas dyan nagkakaroon ng scarcity talaga. Habang tumatagal, mas kaunti yung Bitcoin na nagagawa. Ito yung dahilan kung bakit talaga tinawag din siyang digital gold, no? At ang mas mahalaga kasi na i-point dito, hindi ito desisyon ng company, hindi rin ito yung talagang boto ng foundation. Hindi ito pwedeng baguhin din ng CEO. Nakasulat na ito sa protocol mula pa nung umpisa na ginawa ni Satoshi Nakamoto. Ngayon, bakit pa natin pinag-uusapan to? Wala naman ba itong importante nito sa atin? Basta ang importante lang, bibili lang ako ng Bitcoin, tapos, diba? Yun lang naman ang kailangan eh. Ang kahalagaan kasi kung bakit natin ito kailangan malaman, marami kasi sa atin yung tumitingin lang talaga sa presyo. Pero hindi talaga nauunawaan yung supply mechanics. Paano ba siya naging scarce? 'Di ba? Paano siya nag-create ng scarcity? Kapag naiintindihan mo kasi ang halving, maunawaan mo kung bakit the scarcity premium ang Bitcoin. Maunawaan mo rin kung bakit maraming institution yung bumibili ng Bitcoin. Malalaman mo din kasi dito kung bakit madalas na pinag-uusapan yung 4 na cycle, 4-year cycle ng Bitcoin. Maunawaan mo din kung bakit yung kung ang Bitcoin, kung ikukumpara siya sa ibang altcoin, no? Ibig sabihin, yung halving kasi, isa sa mga pundasyon ng value proposition ng Bitcoin. Ngayon, ito yung alam ko na naisip nyo na rin dati pa, no? Lalo na kung kayo ay medyo matagal na dito sa space. Kung may halving din yung ibang coins, bakit hindi sila kasing sikat o hindi sila naging mainstream kagaya ng Bitcoin? Ito kasi yung isa sa mga pinakamahalagang tanong na kailangan natin na masagot, no? Maraming coins ang may halving, may burn mechanism, may supply reduction, may deflationary na tokenomics, no? Pero bakit hindi sila naging Bitcoin? Bakit hindi sila naging kagaya ng Bitcoin na talaga Kasi ang scarcity kasi hindi naman kasi yun na para sa akin yung scarcity kasi hindi kasi yun sapat, no? Kailangan meron din security, meron din decentralization, may adoption,
may liquidity, may institutional trust, tapos meron ding network effect. Example, no? Kung gumawa ako ngayon ng token na may supply na 100 coins lang, hindi ibig sabihin agad magiging mahal yun, no? Ang scarcity kasi without demand, ibig sabihin, wala naman yung silbi. Kahit sobrang konti ng produce mo, kung wala naman yung demand, wala yung kwenta. Ba? Yung Bitcoin kasi, may pinakamalaking hash rate, no? Mayroong pinakamalaking liquidity, recognition, no? Tapos may mga institutional adoption pa, regulatory clarity, kumpara doon sa karamihan ng mga crypto projects. Kaya mas pinaniniwalaan ng market ang scarcity narrative nito kaysa sa ibang altcoin, no? Ngayon, bakit unique yung Bitcoin halving, no? Fixed kasi na supply is 21 million, no? Karamihan ng crypto ay pwedeng baguhin yung tokenomics sa pamagitan ng governance vote. Sa Bitcoin, wala, imposible itong baguhin dahil kailangan ng consensus ng buong network, no? Tapos 17 years na kasi ito gumagana, no? Napatunayan na ng Bitcoin yung sistema niya na to. Ngayon sa bull markets, bear markets, recession, pandemics, regulatory attacks, no? Habang maraming altcoins na talaga yung nawawala pagkatapos ng ilang cycle pa lang. Tapos walang foundation na kumukontrol, no? Marami kasing tokens yung may foundation treasury, may team allocation, BC allocation, no? Ang Bitcoin walang CEO, walang central treasury. Ito yung dahilan kung bakit pa mas pinaniniwalaan ng market yung scarcity nito kaysa dun sa ibang token. At syempre, pinakamalaking network effect, no? Kapag sinabi mo kasing crypto sa isang tao, hindi familiar sa industry, kadalasan Bitcoin agad ang naiisip. Yun yung epekto ng network effect, no? Kaya, isang interesting na observation dito, habang lumiliit yung bagong supply ng Bitcoin kada halving, siyempre nangangalahati yan, mas lumalaki pa rin yung impluwensya ng demand, no? Noong unang mga taon ng Bitcoin, malaking bahagi talaga ng supply nanggagaling talaga sa pagmamine. Ngayon, mas malaki na kasing epekto ng ETF. Kung hindi kayo pamilyar sa ETF, yun yung nangyari nung last bull run na nagkaroon ng mga Bitcoin ETF, which is nililist parang mga funds, ganun, no? Inaalok ng mga bangko para sa kanilang mga customer, no? ETF inclusion. Institutional buying, yun nga, kagaya ng strategy, kagaya ng mga companies sa Tesla, ganyan, nag-accumulate sila ng Bitcoin. Corporate treasury purchases, tapos mga nation-state adoption, no? So, iba't ibang bansa na nag-a-adapt, iba't ibang bansa na pinag-aaralan kung pwedeng gawing reserve, no? Kagaya ng El Salvador, ginawang reserve yung Bitcoin. Kaya habang mahalaga pa rin yung halving, hindi na ito nag-iisang driver talaga ng presyo, hindi kagaya noon na unang cycle, no? So, yung Bitcoin halving, syempre, humihina na rin ang epekto niya pagdating doon sa narrative na yun. Mas tinitignan pa rin talaga yung bigger picture pagdating dito, no? At yung Bitcoin halving kasi isa sa pinakamalagang economic experiment sa modern panahon, no? Ito yung dahilan kung bakit unti-unting bumababa yung bagong supply ng Bitcoin hanggang sa maabot yung maximum supply na 21 na coins, no? Maraming crypto ang may halving. Maraming crypto yung may mga burning, maraming crypto yung mga may deflationary mechanics, kagaya nung Ethereum, no? Naging deflationary na siya. Pero ang Bitcoin lang yung may combination talaga ng fixed supply, decentralization, security, liquidity, institutional adoption, tsaka 17 plus na years na record talaga, na track record. Kaya hanggang ngayon talaga nananatili ito sa pinakamalakas na scarcity narrative talaga sa buong crypto market. Yung pa lang doon pa lang sa nagkaroon ng adoption yung iba't ibang companies at saka iba't ibang mga countries, no, sa mundo at nire-recognize yung Bitcoin. Doon pa lang talagang sobrang ang layo na, sobrang hirap ng i-achieve no. Pero nandiyan naman yung ibang mga tokens, no, may recognition din naman sila, Ethereum, XRP, Solana, no, nagkakaroon din naman sila ng ETF, pero dinaanan na kasi ng Bitcoin yun. Ang Bitcoin kasi ngayon is pang adoption na ng bawat bansa, no? Kaya yun, sa mga curious dyan, puntahan nyo lang itong page na to ng CoinGecko. So, nandito yung mga ibang nilang mga paliwanag about dito sa Bitcoin halving. So, ayan, no, makikita nyo dito sa 2028, no? Palit na rin hanggang 2036, no?
Grabe, mamimine mo na Bitcoin, 0.39 na lang. So, nandito yung iba't iba nilang mga paliwanag pa para mas mabasa ninyo. Dito rin ako nagtitrace ng mga ng mga coins kung kamusta na yung market, kung tumataas ba yung pressure, bumababa, may mga no. Dito rin ako nagre-research ng mga tokens, no, na pwede kong bilhin or nire-research ko lang lalo kung tinitingnan ko kung kamusta yung Masarap kasi minsan mag-observe lang no? Na mas madaling mag-judge lalo na kapag may mga token ka na binili, no? Alam na hindi mo pala binili at tinitingnan mo lang, kunyari may mga tokens na yung hype, di ba? Wala naman ako nun pero tinitingnan ko siya, at least na-evaluate ko siya ng hindi ako bias. Kasi kapag bumili ka ng token, bias ka na nun Siyempre, once na bumili ka nun, alangan naman gusto mo bumagsak. Siyempre, gusto mo bumaba, no? Unlike kunwari kung nagdi-DCA ka, pero kung ikaw talagang bumili ng token dahil gusto mo, wala ka namang siyempre gustuhin mo bang bumaba yun. No? Pero kung nagdi-DCA ka, pwede, no? Pwedeng yun nga yung mo. No? So, yun, puntahan nyo na lang din to yung CoinGecko, no? Isa rin to sa mga tools na ginagamit ko para makakapag tingin ng mga tokens, makapag-research, no? About dito, yan, no? Kita malapit no, 659 days na lang. Taon pa to. 2 taon pa to. Abangan natin. So, yun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyong lahat. At saludo sa inyo mga ma'am, sir. At syempre, i-like and share din ang ating video. At syempre, mag-comment down below kung ano pa yung mga topics na gusto ninyong pag-usapan natin. Lalong-lalo na ngayon na malamig at saka crypto winter kung tawagin, no? Para tinamaan tayo ng nuclear, di na natin alam kung ano ang kasunod na gagawin ng market. So matatapos na yung June at dito na natin malalaman kung saan papunta yung market natin. Kung magko-close kasi ito sa price na ito, no, lalo na mas below pa dito sa price ng 65,000 pababa. So makakapag-conclude na tayo na pwede pang bumaba sa mga susunod na mga buwan. Sana matarget yung ating 30,000 kaso hindi ko lang alam kung ano magiging tsura ng mga altcoin natin nun. Iyakan talaga to. Pero either kahit saan naman tayo, no? Kasi nagdi-DCA naman tayo at saka time-based naman tayo. So tinitingnan na lang natin yung presyo kung kailan yung natin. So nag-DCA tayo ng DCA hanggang sa makipon tayo for the next 4 years, no? Kaya hindi naman tayo kailangan magmadali at di naman natin kailangan talagang shortcutin yung mga bagay-bagay. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat syempre at magkita-kita na lang tayo sa arena game mo.